Maligayang pagbabalik sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang comedy sci-fi film noong 2016 na pinamagatang Survival Family. Warning, spoilers alert, watch out, and take care. Ang pamilyang Suzuki ay isang pamilya ng 4 na nakatira sa suburban na bahagi ng Tokyo. Sa simula ng pelikula, makikita natin sila sa kanilang maliit na apartment. Ang ama, si Yoshiyuki Suzuki, ay nag-e-enjoy sa panonood ng telebisyon habang ang kanyang mga anak na sina Kenji at Yui ay nasa kanilang mga cellphone. Makikita na ang pamilya ay ganap na umaasa sa teknolohiya upang panatilihing naaaliw ang kanilang mga sarili at halos hindi na gumugugol ng oras sa isa't isa. Kinabukasan, late na nagising si Yoshiyuki at nakitang hindi gumagana ang kanyang alarm clock. Nagmadali siyang lumabas at tinanong ang kanyang asawang si Mitsu kung anong oras na para lang malaman niyang wala sa mga orasan ang gumagana. Sinabi rin sa kanya ni Mitsu na ang lahat ng tumatakbo sa kuryente ay tumigil sa paggana dahil sa power outage. Nagising si Yui at nagulat nang makita ang AC at TV ay hindi rin gumagana. Sinubukan ni Yoshiyuki na tawagan ang kumpanya ng kuryente, ngunit kahit ang telepono ay nakapatay din. Mabilis na nagbihis ang mag-ama at lumabas para sa trabaho at paaralan. Nakita nila ang maraming tao sa elevator na naghihintay na dumating ito, ngunit nalaman na ang pagkawala ng kuryente ay nagpahinto rin sa elevator. Lahat ng tao mula sa floor ay naglakad pababa, nalilito sa kakaiba at bigla ang outage. Late na si Yoshiyuki kaya nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng tren, ngunit muli siyang nakaharap sa maraming tao. Lumalabas na ang pagkawala ng kuryente ay nagpahinto sa mga tren, kaya hindi nila magagamit ito hanggang sa susunod na abiso. Sinubukan ng mga tao na sumakay ng bus bilang isang alternatibo, ngunit ang lahat ng mga dekuryente at fuel-powered system ay naka-down rin. Kasabay nito, makikita natin si Kenji na papasok sa paaralan, sakay ng kanyang bisikleta. Ang karaniwang mataong lungsod ay walang tumatakbong sasakyan. Ang nalilitong Kenji ay umikot pa upang makita ang lahat ay naglalakad papunta sa trabaho. Pinagmasdan pa nga ng ilang matanda ang kanyang bisikleta na may pagseselos sa bata. Nang sa wakas ay nakarating si Yoshiyuki sa kanyang opisina, nakasara pa pala ang mga automated front door. Ang nakakapagtaka pa ay wala sa kanilang mga relo ang gumagana kaya hindi nila alam kung anong oras na. Matapos mag-isip ng ilang sandali, binasag ng dalawa niyang kasamahan ang salamin na pinto at pumasok sa loob upang magtrabaho. Ngunit hindi nagtagal ay nabalot sila ng pagkabigo nang mapagtanto nilang nawalan na rin ng kuryente ang mga computer sa opisina. Samantala, nakita ni Mitsu ang kanyang mga kamarites sa labas ng apartment at tinalakay nila ang pagkawala ng kuryente. Ang kanyang mga kamarites ay nagmadaling pumunta sa tindahan upang bumili ng ilang kandila para sa gabi. Nalilito si Mitsu dahil naniniwala siyang babalik ang kuryente sa gabi, ngunit sinundan pa rin niya ang mga ito. Sa grocery store, nagimbak ang mga tao ng pagkain, tubig at mga supply. Ganon din ang ginawa ni Mitsu at naghintay sa mahabang pila upang bayaran ang mga binili. Dahil hindi gumagana ang mga makina, inanunsyo ng cashier na cash lang ang kukunin nila. Dahil dito, umalis ang ilang tao sa linya para maglabas ng pera mula sa ATM para lang makitang hindi rin gumagana ang mga ATM machine. Sa opisina ni Yoshiyuki, napagtanto ng mga tao na hindi lang ito isang normal na pagkawala ng kuryente, ngunit hindi sila sigurado kung ano ang eksaktong mali. Pinauwi sila ng kanilang amo para sa araw na iyon dahil hindi naman sila makakapagtrabaho ng walang computer. Habang pauwi, pumunta si Yoshiyuki sa tindahan ng bisikleta upang bumili. Ang mga presyo ng mga bisikleta ay tumaas dahil sa outage, ngunit si Yoshiyuki ay napilitang bumili pa rin nito. Sa gabi, ang pamilya Suzuki ay nagsindi ng kandila sa paligid ng bahay at kumain ng kanilang hapunan ng payapa. Pumunta si Kenji sa washroom para lang makitang hindi nag-flush ang toilet. Kasabay nito, huminto rin sa paggana ang mga gripo. Nalilito si Yui dahil hindi dapat maging sanhi ng pagkawala ng kuryente ang mga gripo. Pagkatapos ng hapunan, ang mga bata ay bumalik sa kanilang silid tulad ng dati, ngunit hindi nagtagal ay nainip sila nang wala ang kanilang mga cellphone at internet. Ang buong pamilya ay nagkumpulan sa balkonahe at nakatingin sa langit. Pinaganda ng madilim na lungsod ang liwanag na nagmumula sa mga bituin. Ang pamilya ay nag-enjoy ng quality time sa unang pagkakataon makalipas ang ilang taon. Ito na ngayon ang ikatlong araw pagkatapos ng pagkawala ng kuryente.
Masama ang kalagayan ng apartment ng pamilya, ang mga maruruming plato ay nakatambak sa lababo dahil sa kakulangan ng tubig at ang maruruming labahan ay nakasabit sa paligid ng apartment. Dahil walang kuryente, ang pamumuhay ng mga tao ay nagbago ng husto sa loob lamang ng 3 araw. Sa opisina ni Yoshiyuki noong araw na iyon, hiniling ng kanyang senior sa lahat na huminto sa pagpasok sa trabaho hanggang sa bumalik ang kuryente. Sumagot si Yoshiyuki na sinasabing kung hindi sila magtatrabaho ay hindi sila kikita, ngunit hiniling sa kanya ng kanyang senior na alagaan na lang muna ang kanyang pamilya. Sinabi niya na ang paninirahan sa isang lungsod tulad ng Tokyo ay magiging lubhang mahirap sa panahon ng gayong mga kondisyon dahil malapit na silang maubusan ng pagkain at tubig. Sa labas ng opisina, nakita ni Yoshiyuki ang kanyang senior kasama ang kanyang pamilya na umaalis papuntang kanayunan. Si Yoshiyuki ay nag-iisip na gawin rin ito, ngunit mayroon pa rin siyang pag-asa na ang lahat ay babalik sa normal. Pumunta si Mitsu sa malapit na tangke ng tubig upang kumuha ng tubig, ngunit siya, kasama ang karamihan ay pinabalik dahil kahit ang tangke ay naubusan ng inuming tubig. Samantala, pumunta si Yoshiyuki sa bangko upang mag-withdraw ng pera, ngunit umalis siya matapos na maipit sa paligid ng karamihan. Ito na ngayon ang ika-7 araw ng pagkawala ng kuryente. Ang lahat ng mga tindahan ng grocery ay naubusan ng pagkain at mga supply. Nagsara ang mga opisina at paaralan at ang pagkawala ng kuryente ay naging sanhi rin ng pagsara ng lahat ng mga pabrika. Parami ng parami ang lumilipat sa kanayunan at nagpasya ang pamilyang Suzuki na gawin din iyon. Kinabukasan, inimpake nila ang kanilang mga bag at umalis ng maaga sakay ng kanilang mga bisikleta. Nakasakay sa sarili nilang mga bisikleta sina Kenji at Yui habang si Yoshiyuki ay inangkas ang kanyang asawa sa likod ng bisikleta. Kailangan nilang bumili ng inuming tubig sa kalagitnaan, ngunit ang lahat ng mga tindahan ay labis ang presyo nito. Si Mitsu ay tumatawad at nakakakuha ng ilan sa medyo mababang presyo. Huminto sila upang magpahinga at kumain para sa maghapon at agad na umalis ng matapos. Sa wakas, nakarating sila sa paliparan mula sa kung saan nila planong lumipad patungo sa nayon ni Mitsu na Kagoshima kung saan nakatira ang kanyang ama. Sinabihan sila na gumagana pa rin ang mga flight, ngunit ang kabiguan ay bumalot sa kanila nang makita ang maraming tao sa labas ng paliparan na nagrereklamo sa mga opisyal. Lumalabas na kamakailan ay nakansela ang mga flight at hindi magre-restart hanggang sa bumalik ang kuryente. Dahil walang mapupuntahan, tumuloy ang pamilya sa malapit na hotel. Sinamantala ng may-ari ng hotel ang kanilang sitwasyon at sinisingil sila ng napakalaking presyo, ngunit hindi na nagreklamo ang pamilya. Sa gabi, nagmungkahi si Yui na bumalik sila sa bahay, ngunit ayon sa kanilang ama ay walang pagkain o tubig na natitira sa Tokyo kaya imposibleng mabuhay doon. Kakailanganin nilang makarating sa Kagoshima sakay ng mga bisikleta. Kinabukasan, pumunta sina Kenji at Yui sa bookstore at kumuha ng mapa upang mag-navigate ng lokasyon. Samantala, ipinagpalit ng mga magulang ang 2 bote ng alak ni Yoshiyuki para sa isang bisikleta at ilang pagkain. Pagkatapos, nagpatuloy ang pamilya sa kanilang paglalakbay. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay narating nila ang isang highway kung saan ilang manlalakbay na tulad nila ang papunta sa kanayunan. Sa hapon ay huminto sila sa isang camp at nagpasya na manatili doon para sa gabi kasama ang mga kapwa manlalakbay. Nakita sila ng isang mag-asawa na umiinom ng tubig at humingi ng ilan, ngunit nagsinungaling ang pamilya na ito na ang huling bote. Sa sumunod na araw, nagpatuloy sila sa paglalakbay at napunta sa isang madilim na tunnel na puno ng mga bangkay. Tinulungan sila ng mga matatandang babae na tumawid dito. 16 na araw na ngayon matapos ang pagkawala ng kuryente. Nasa tabi ng ilog ang pamilya nang maubos ang kanilang huling bote ng tubig. Nang walang ibang paraan, direktang ininom ni Yoshiyuki ang tubig mula sa ilog. Pagkaalis nila sa tabing ilog, isang malakas na bagyo ang tumama, dahilan upang iwanan ng pamilya ang kanilang mga bisikleta at mga gamit bago sumilong sa kalapit na lugar. Pagkatapos ng bagyo, bumalik sila sa kanilang mga bisikleta at nakita ang isa sa kanilang mga gulong ay nawasak. Bukod dito, ang lahat ng kanilang mga damit at supply ng pagkain ay sira na rin.
Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang kalapit na bayan at ang mga bata ay naghanap ng pagkain at tubig habang ang mag-asawa ay naiwan upang magpahinga. Na-excite sila nang makita ang isang grocery, ngunit nakita nilang wala ng laman ang food section. Naghanap si Kenji ng gulong ng bisikleta, ngunit naubos na rin ang mga ito. Nakahanap siya ng battery water na tulad lang din ng distilled water at pwedeng inumin. Kumuha si Yui ng cat food at bumalik sila sa kanilang mga magulang. Sinubukan niya ang cat food sa unang pagkakataon at nalaman niyang kasuklam-suklam ang lasa nito, ngunit kailangang magtiis ng pamilya para mabuhay. Inayos ni Kenji ang gulong gamit ang takip ng kanyang cellphone at ipinagpatuloy nilang muli ang kanilang paglalakbay. Nakasurvive sila dahil sa tubig ng baterya at pagkain ng pusa sa loob ng isang linggo, bago makasalubong ang isang grupo ng mga camper sa ika-22 araw. Tinuruan sila ng mga camper tungkol sa nakakain ng mga damo sa gilid ng kalsada. Ang isa sa kanila ay kumuha ng larawan ng pamilya mula sa isang non-digital camera at nangakong ipapadala ito sa kanila kapag bumalik ang kuryente. Magkasama silang naglakbay ng ilang oras bago pumunta sa kani-kanilang sariling mga landas. Sa day 43, nakarating sila sa harap ng isang aquarium kung saan ang mga tao ay nanghuhuli ng isda at kinakain ang mga ito. Masayang pumunta ang pamilya sa pila dahil limitado na ang kanilang pagkain ngayon. Ngunit sa kanilang turn, lahat ay naibenta at naubos na. Nakiusap si Yoshiyuki sa lalaki na kahit bigyan na lang ang mga bata, ngunit hindi siya nito pinansin. Ang dismayadong pamilya ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi nagtagal ay napagod sila dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig. Napadpad sila sa isang bukid kung saan kakainin na sana ni Yoshiyuki ang isang insekto, ngunit bigla nilang napansin ang isang baboy sa malapit. Tuwang-tuwa ang pamilya nang mahuli ni Yoshiyuki ang baboy, ngunit nag-aatubili silang hiwain ito kahit na nagugutom. Maya-maya lang, may lalaking lumapit sa kanila at hiniwa mismo ang baboy. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tanaka at hiniling sa pamilya na tulungan siyang dalhin ang baboy sa kanyang sakahan. Sa kanyang tahanan, pinagluto niya ang pamilya ng pagkain na mabilis na kinain ng pamilya dahil sa sobrang gutom. Sa sumunod na linggo ay nanatili sila kay Tanaka, ngunit pagkatapos ay nagpasya na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa Nahyon. Pagkalipas ng 3 araw, napunta sila sa isang ilog. Luma na pala ang mapang sinusundan nila, kaya ngayon ay kailangan nilang tumawid sa ilog upang makarating sa kanilang destinasyon. Gumawa sila ng balsa gamit ang mga kahoy at nagawa nilang dalhin sina Mitsu at Yui sa kabilang dulo. Bumalik sina Yoshiyuki at Kenji upang kunin ang mga bisikleta. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay nagsimulang umulan at ang tubig ay umagos ng mas mabilis at tinangay si Yoshiyuki. Sinubukan ni Kenji ang kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang ama, ngunit natagpuan lamang niya ang kanyang wig sa tubig. Ang pamilya ay nakaupo sa tabi ng ilog na umiiyak, nagluluksa dahil hindi nila alam na kalbo si Yoshiyuki ay este sa pagkamatay nito. Kalaunan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay ng naglalakad. Ang tatlo ay umabot sa day 94 dahil sa mga pagkain na itinabi nila mula kay Tanaka. Naglakad sila sa riles ng tren nang biglang inatake ng ilang aso si Mitsu dahilan para mahulog ito. Ang mga bata ay tumakbo upang iligtas ang kanilang ina at nakita nilang nabali ang kanyang binti. Ibinalik nila siya sa truck ngunit muli silang inatake ng mga aso, pero maya-maya lang ay narinig na ang ingay ng steam train. Laking gulat ng pamilya nang huminto ang tren sa riles upang sunduin sila. Dahil ito ay tumatakbo sa carbon, ang tren ay gumagana pa rin. Ang mga tao sa loob ay inasikaso ang mga sugat ni Mitsu at tinulungan ang pamilya. Sa sumunod na eksena, makikita ang katawan ni Yoshiyuki na inanod sa tabi ng ilog. Sa kabutihang palad, nagising siya at nagawang makarating sa malapit na riles ng tren. Sa sandaling iyon, dumaraan ang steam train na sakay ang kanyang pamilya. Gumamit si Yoshiyuki ng smoke torch para makuha ang atensyon ng mga tao. Sa wakas ay huminto ang tren at masayang nagsama-samang muli ang pamilya. Pagkatapos ay inihatid na sila ng tren sa kanilang destinasyon. Nakita nila ang ama ni Mitsu pagkaraan ng maraming taon at nagsimulang manirahan kasama niya. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang 2 years at 126 days na lumipas pagkatapos ng pagkawala ng kuryente. Ang pamilya Suzuki ay nakatira sa magandang nayon ng Kagoshima.
masaya silang namumuhay sa pangingisda at paghahabi ng sarili nilang damit. Isang araw, nagising si Yoshiyuki nang tumunog ang alarm clock. Pagkatapos, ang buong nayon ay nagising dahil sa pagbabalik ng kuryente. Nagsimulang gumana ang mga bombilya at magring ang mga telepono. Ang lahat ay hindi nagulat, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nagpabalik ng kuryente. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik ang pamilya sa dati nilang buhay sa Tokyo. Sinabi ng balita na ang 2.5 taon na outage ay dahil sa isang solar flare mula sa araw. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang teroristang organisasyon, ngunit ang dahilan ay hindi pa rin nakumpirma. Nagtapos ang pelikula nang matanggap ng pamilya ang larawan nila na kinunan ng lalaki habang sila ay naglalakbay. Ang pagkawala ng kuryente ay nagturo sa mga tao na pahalagahan ang mga maliliit na bagay sa buhay na sa atin ay ibinigay. Tulad ng pamilyang Suzuki na walang pakialam sa isa't isa, ay mas inilapit pa kaysa dati dahil sa hirap na pinagdaanan. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.